Magandang araw sa inyong lahat at sa muling pagbabalik sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang babae na pinagdaanan ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Mula sa pagiging ina at pinagpalit, hanggang sa paghihirap na makamit ang kanyang mga pangarap upang magkaroon ng katarungan. Isa siyang dalaga na sinikap na maging doktora at gamit ang kanyang bagong retoking mukha, ipapamukha niya sa lahat na hindi siya basta-basta mabibigo. Kaya naman kung handa na po kayo sa ating kwento ngayon, tara, simulan na po natin. Noong taong 2015, sa lungsod ng Cebu, may isang dalagang nagngangalang Lisa Santos, 21 years old. Maganda, matalino, at mula sa isang simpleng pamilya na mamagsasaka sa probinsya. Nag-aaral siya ng medisina sa isa sa pinakamataas na universidad sa bansa. At sa kabila ng kahirapan, hindi siya sumusuko dahil pangarap niyang maging doktor para makatulong sa kanyang pamilya at sa mga mahihirap na pasyente. Kailangan kong magsikap. 1 taon na lang at makakapagtapos na ako. Makakapagtrabaho na ako at hindi na kailangan magtiis ang mga magulang ko. Sabi ni Lisa habang nag-iisa sa kanyang silid-aralan. Binabasa ang mga aklat habang kinakain ang tuyong tinapay. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa laboratorio ng universidad, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Mark Angeles, 35 years old. Isang lalaki na may-ari ng malaking kumpanya ng konstruksyon. Magandang pag-uugali ni Mark. Maalam makipag-usap at agad na humaling sa kagandahan at sipag ni Lisa. Uy, hindi mo ba kailangan ng tulong dyan? Mukhang mabigat niya mga gamit mong hawak. Sabi ni Mark. Salamat po. Pero kaya ko na po ito, sir. Baka maabala pa po kayo. Mula noon, hindi na nawawala si Mark sa tabi ni Lisa. Binibigyan niya ito ng pagkain. Binabayaran ang mga bayarin sa paaralan at binibigyan ng mga regalo. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang edad at katayuan sa buhay, nagbunga ang kanilang pagkakaibigan ng pag-ibig. Si Lisa ay nagpakita ng pagtutol sa una. Ngunit sa dami ng pag-aalaga at pangako ni Mark na mamahalin siya ng totoo, ay pumayag na din siya. Mark, baka hindi tayo bagay. Bata pa ako at ikaw naman ay may sariling buhay na. Sabi ni Lisa habang nakayakap kay Mark sa isang rooftop sa restaurant. Hindi mahalaga ang edad, mahal. Ikaw lang ang hinahanap ng puso ko. Pangako, hindi kita sasaktan. Gagawin ko ang lahat para sa atin. Ngunit hindi alam ni Lisa na may lihim si Mark na tinatago. Siya ay may asawa na at may 2 anak. Ang kanyang asawa ay si Sharon Angeles, isang kilalang negosyante na palaging abala sa kanyang mga negosyo kaya hindi niya napapansin ang mga galaw ng kanyang asawa. Habang abala si Sharon sa kanyang trabaho, lalong lumalim ang relasyon ni Lisa at Mark. Makalipas ang ilang buwan, nalaman ni Lisa na siya ay buntis. Nabigla siya at agad na sinabi kay Mark ang balitang iyon. Mark, buntis ako. Paano na tayo ngayon? Gusto kong ipanganak ang bata, pero hindi ko alam kung paano ito haharapin. Naiiyak na sabi ni Lisa habang hawak ang kanyang tiyan. Hayaan mong intindihin ko ito, mahal. Bibigyan kita ng bahay. Gagawin ko lahat para sa inyo ng bata. Pero wag mong sabihin sa sino man ang tungkol sa atin. Hindi pa panahon. Nalilito at kinakabang sabi naman ni Mark. Sa takot na mawala ng suporta at pag-ibig kay Mark, pumayag si Lisa na itago ang kanilang relasyon. Iniwan niya ang kanyang pag-aaral sa medisina, umalis sa kanyang pamilya at tumira sa isang maliit na bahay na binili para sa kanya ni Mark. 1 taon pagkatapos, ipinanganak niya ang kanilang anak na babae na pinangalanan niyang Jazel. Jazel? Mahal kita ng sobra. Pangako, gagawin ko lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Hindi kita pababayaan, anak.
sabi ni Lisa habang hawak ang maliit na si Jazelle na umiiyak. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang bumaba ang pagtingin ni Mark kay Lisa. Minsan-minsan lang siya dumadating. Palaging may dahilan na abala sa trabaho o sa kanyang pamilya. Si Lisa ay nag-aalala, ngunit pinipilit niyang intindihin si Mark. Hanggang sa isang araw, hindi na siya dumating kahit isang buwan at hindi na rin sumasagot sa mga tawag at mensahe ni Lisa. Isang araw, dahil sa sobrang pag-aalala at gutom, napilitan si Lisa na pumunta sa opisina ni Mark para humingi ng tulong. Habang papalapit siya sa opisina ng kumpanya, nakita niya si Mark na kasama ang isang babae na mas bata pa sa kanya, mas maganda at mas maputi. Ang babae ay hawak-hawak ang braso ni Mark at nakangiti ng malaki. Hindi pwede. Hindi niya magagawa ito sa akin. Hindi niya ako iwan para sa ibang babae. Sabi ni Lisa habang nakatago sa likod ng pader, naiiyak at nalalambot ang mga tuhod. Sumunod siya sa dalawa hanggang sa makarating sila sa isang mamahaling kondominium. Pumasok sila sa loob. At mula sa bintana, nakita ni Lisa kung paano hinahalikan ni Mark ang babae at hinahawakan ito ng masuyo. Sa sandaling iyon, bumigay ang puso ni Lisa. Tumakbo siya palabas ng kondominium at umiyak ng walang pigil sa daan. Paano niya nagawa ito sa akin? Pinagtiisan kong lahat para sa kanya. Iniwan kong pamilya ko. Itinapon kong pangarap kong maging doktor. At pinanganak ko ang kanyang anak. Tapos iiwan niya ako ng ganito para sa isang malanding babae. Naiiyak na sabi ni Lisa habang naglalakad sa kalye. Pagkatapos ng ilang araw, biglang dumating si Mark sa bahay ni Lisa. Dala niya ang isang malaking kahon ng pera at isang papel. Lisa, ito ang pera para sa iyo at kay Jazelle. Sapat na ito para mabuhay kayo na maayos. Pero kailangan mong intindihin, hindi na tayo pwede. May bagong tao na sa buhay ko. At mas masaya ako kasama siya. Itong perang ito, hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko lang ng paliwanag. Bakit mo ako pinagpalit? Ano bang meron siya na wala ako? Naiiyak na si Lisa habang tinuturo si Mark. Hindi ka na tulad ng dati, Lisa. Mula nung mga anak ka, parang nawala na ang kagandahan mo. Pumayat ka, pumangit ang mukha mo dahil sa pagod, at hindi ka na kagaya ng dati. Si Jessica, yun ang pangalan niya. Mas bata, mas maganda, at mas kaaya-ayang kasama. Hindi ka na ang babaeng minahal ko noon. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Mark at hindi na muling bumalik pa. Si Lisa ay naiwan na mag-isa kasama ang kanyang anak. Puno ng sakit, puot at pagkakasala. Hindi niya alam kung paano haharapin ang buhay. Lalo na ngayong wala na siyang pinagkukunan ng pera. Dahil doon, nagpasya siyang bumalik sa kanyang pamilya sa probinsya. Ngunit bago pa siya makarating doon, nagkasakit si Jazelle ng lagnat at tubo na hindi nawawala. Huwag kang mawawalan ng lakas, anak. Malapit na tayo sa bahay ng lola at lolo mo. Doon tayo magpapagaling, ha? Bulong ni Lisa sa kanyang anak habang hawak ang ulo ng bata. Ngunit nang makarating sila sa probinsya, hindi nila inasahang hindi sila tatanggapin ng kanyang ama. Si Tatay Dante Santos sa isang mapagmataas na lalaki. At nang malaman niya ang nangyari sa kanyang anak, na nabuntis siya ng isang may asawang lalaki at iniwan pa, ay nagalit ito ng sobra. Umalis ka rito. Hindi kita anak. Hindi ako makikisama sa isang babae na nagdulot ng kahihiyan sa pamilya natin. Hindi ka na makakabalik dito. Sabi ng kanyang ama. Dante, huwag mong sabihin iyon. Bata pa siya. At may anak pa siya. Kailangan nila ng tulong natin. Sabi naman ng kanyang nanay Elena. Huwag kang makialam. Kung hindi ka alis, kukunin ko na ang batang iyan at ibibigay ko sa ampunan. Sabi ni Tatay Dante habang itinulak ang kanyang asawa. Sa takot na mawala ang anak,
tumakbo si Lisa palabas ng bahay ng kanyang pamilya kasama si Jassel. Wala siyang mapupuntahan, kaya napilitan siyang tumira sa isang maliit na kubo sa tabi ng ilog, kasama ang ilang ibang mahihirap na pamilya. Araw-araw, nagtitinda siya ng isda at gulay sa palengke para makabili ng pagkain at gamot para sa kanyang anak. Ngunit hindi sapat ang pera na kanyang kinikita, at lalong lumalala ang kalagayan ni Jassel. Anak, mahal kita. Kung mayroon mang paraan para gumaling ka, gagawin ko ito. Kahit na anong gawin ko, hindi kita pababayaan. Naiiyak na sabi ni Lisa habang hawak ang kamay ni Jassel na nasa banig. Isang gabi, habang si Jassel ay tahimik nang natutulog, napag-isip-isip ni Lisa ang mga salita ni Mark na pumangit na raw siya, na hindi na siya kagaya ng dati. Sa sandaling iyon, nagbuhos ng puot at determinasyon ang puso niya. Mark, hindi mo alam kung anong kakayahan ko. Sinabi mong pumangit ako. Sinabi mong mas maganda siya kaysa sa akin. Well, ipapamukha ko sa iyo na mali ka. Babaguhin ko ang sarili ko. Magpaparitoke ako. Tapos bubuin ko ang pangarap kong maging doktor. At kapag narating ko na iyon, ibabalik sa iyo ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Galit na sabi ni Lisa habang nakatingin sa salamin at tinahaplos ang kanyang mukha. Samantala, mabilis na lumipas ang taon. Noong taong 2018, simula ng pagbabago para kay Lisa. Una niyang inayos ang kanyang anak na si Jassel. Nagpagamot ito sa isang malapit na ospital. At sa tulong ng ilang mabubuting tao na nakita ang kanilang kalagayan, nakapagpagamot sila ng libre. Pagkatapos noon, nagpasya si Lisa na magganap ng trabaho para makapag-ipon ng pera para sa kanyang operasyon at para makabalik sa pag-aaral ng medisina. Ma'am, sir, handa po akong gawin ang lahat ng trabaho, mula sa paghahain ng pagkain hanggang sa paglilinis ng kusina. Kailangan ko lang po ng trabaho para makapag-ipon ng pera para sa aking anak at para sa aking pag-aaral. Sabi ni Lisa sa ina-apply niyang trabaho sa isang fast food chain. Dahil sa sipag at tiyaga ni Lisa, tinanggap siya ng fast food chain bilang service crew. Araw-araw, nagtatrabaho siya ng 14 na oras, mula sa umaga hanggang hating gabi. Minsan ay nagtatrabaho pa siya ng doble para dagdagan ang kanyang sahod. Sa kabila ng pagod at hirap, hindi siya sumusuko dahil alam niyang kailangan niyang mag-ipon ng malaking pera para sa kanyang operasyon sa muka at para sa kanyang pagbabalik sa paaralan. Isa pang buwan at makakapag-ipon ako ng sapat para sa unang bahagi ng operasyon. Hindi ko bibiguin ang sarili ko at ang anak ko. Makakabawi ako at ipapamukha ako sa kanila na hindi ako basta-basta mabibigo. Sabi ni Lisa habang naglalagay ng pera sa isang kahon habang nakatingin sa litrato ni Jassel. Makalipas ng isang taon, nakapag-ipon na si Lisa ng sapat na pera para sa kanyang operasyon. Nagpasya siyang pumunta sa Manila para makapagpagamot sa isang kilalang klinika ng mga cosmetic surgeon. Doon niya nakilala si Dr. Cristina Reyes, isang babaeng doktor na nakaramdam ng awa sa kwento ni Lisa. Lisa, naiintindihan kong nararamdaman mo. Ngunit hindi lang dapat dahil sa puot o pagiganti ang dahilan ng iyong pagpaparitoke. Kailangan mong tiyakin na handa ka. Hindi lang sa physical na pagbabago, kundi pati na rin sa emosyonal na pagbabago na darating kasama nito. Sabi ni Dr. Cristina Reyes habang nakikinig sa kwento ni Lisa at tinitingnan ng kanyang muka. Alam ko po, Doc, hindi lang po ito para sa pagiganti. Ito rin po ay para sa aking sarili. Gusto kong makaramdam ng kumpiyansa ulit. Gusto kong mapansin ako bilang isang profesional. At gusto kong ipakita sa aking anak na hindi hadlang ang mga pagkabigo sa buhay. Sumang-ayon si Dr. Reyes na gawin ang operasyon kay Lisa. Sa loob ng 3 buwan, sumailalim siya sa iba't ibang pamamaraan. Mula sa rhinoplasty, facelift,
hanggang sa mga pamamaraan para mapaputi at mapakinis ang kanyang mga balat. Hindi ito madali. Maraming sakit at paghihirap ang kanyang tiniis. Ngunit hindi siya sumuko. Kaya ko ito. Para sa akin, para kay Jacel, at para ipakita ko sa kanila na mali sila ng nilait. Sabi ni Lisa sa sarili habang nakaiga sa operating table bago ang huling bahagi ng kanyang operasyon. Pagkatapos ng lahat ng operasyon, hindi makilala ang dating mukha ni Lisa. Maging siya mismo ay hindi makapaniwala nang makita niya ang sarili sa salamin. Mas maganda na siya, mas maputi, at mas may kumpiyansa ang dating ng kanyang mga mata. Pinangalanan niya ang sarili ng bagong pangalan, Dr. Alexia Montes, para simulan ang kanyang bagong buhay. Ang Lisa na umiiyak at kinakahiya noon ay wala na. Narito na ako, Alexia Montes, at sisimulan ko ng pag-abot sa aking pangarap na maging doktor. Sabi niya habang nakatingin sa salamin. Pagkatapos ng operasyon, nag-enroll si Alexia sa isang kilalang universidad sa Manila para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina. Dahil sa kanyang talino at sipag, nakuha niya ang mga mata ng kanyang mga propesor. Nag-aaral siya ng walang sawa. Gabi-gabi ay nagbabasa siya ng mga aklat. At araw-araw naman ay nag-aaral siya sa laboratorio. Miss Montes, napakagaling mo naman. Halos perpekto ang iyong mga sagot. Sigurado akong magiging mahusay kang doktor balang araw. Sabi ng kanyang propesor na si Professor Roberto de la Cruz habang nakatingin sa mga sagot ni Alexia sa pagsusulit. Salamat po, sir. Sinisikap ko lang pong mabuti dahil pangarap ko talaga itong makamit balang araw. Sabi naman ni Alexia. Habang nag-aaral siya, hindi niya nakalimutan ang kanyang anak na si Jacel, na inaalagaan naman ng isang matandang mag-asawa na naging kaibigan niya noong siya ay nagtitinda pa sa palengke. Tuwing linggo, binibisita niya si Jacel at daladala mga regalo at pagkain. Ipinapangako niya sa bata na balang araw ay magkakasama sila ng permanente. Inay, kailan po tayo magkakasama ulit? Gusto ko na pong makasama ka lagi. Malapit na anak. Pagkatapos ko makapagtapos at makapagtrabaho bilang doktor, kukunin na kita at hindi na tayo maghihiwalay pa. Sa loob ng 3 taon, hindi natitinag si Alexia sa kanyang pag-aaral. Nakuha niya ang lahat ng kinakailangang sertipikasyon at lisensya. At noong taong 2022, natapos na siya sa kanyang pag-aaral sa medisina at naging ganap na doktor. Nagpasya siyang magtrabaho sa isang malaking ospital sa Manila, kung saan mabilis siyang nakilala bilang isa sa mga pinakamahusay na doktor sa kanyang larangan. Doc Alexia, ang dami na pong pasyente na nagpapadala ng pasasalamat sa inyo. Sinasabi nilang ikaw ang bumuhay muli ng kanilang pag-asa. Sabi ni Nurse Maria Lopez kay Alexia habang siya ay nag-iehersisyo sa ospital. Iyan naman ang trabaho natin, Nurse Maria. Tulungan ang mga nangangailangan. Basta patuloy lang tayo magsikap para sa ikabubuti ng iba. Nakangiti namang tugon ni Alexia. Ngunit sa kabila ng tagumpay na natamo, hindi pa rin nawawala sa isip ni Alexia ang mga taong nagdulot sa kanya ng sakit. Lalo na si Mark at ang kanyang kabit na si Jessica. Gusto niyang iparamdam sa kanila ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat at huwag gumawa ng anumang bagay na makakasira sa kanyang reputasyon bilang doktor. Samantala, noong taong 2023, sa isang pagtitipon ng mga negosyante at profesional sa Maynila, muling nagtagpo sina Alexia at Mark. Hindi agad nakilala ni Mark si Alexia dahil bago na siya at hindi na siya ang dating Lisa na kilala niya. Ngayon ay isang maganda at respetadong doktor na siya na si Dr. Alexia Montes. Excuse me po, ma'am. Hindi ko po kayo kilala, pero parang pamilyar kayo. Ako po si Mark Angeles, may-ari ng Angeles Construction. Pagpapakilala ni Mark sa kanya.
Dr. Alexia Montes po. Nakikilala ko po kayo. Mr. Angeles, kilala ka po bilang isang matagumpay na negosyante. Sabi ni Dr. Alexia Montes habang nakangiti sa kanya. Agad na nahumaling si Mark sa kagandahan at talino ni Alexia. Nagsimula siyang lumapit sa kanya tuwing may pagkakataon. Binibigyan siya ng bulaklak. Iniimbita sa mga pagtitipon at binibigyan ng mga regalo. Hindi alam ni Mark na ang babaeng kinakahumalingan niya ay ang dating Lisa na iniwan niya noon. Doc Alexia, napakasaya ko pong makilala kayo. Parang may kakaiba kayo na hindi ko maipaliwanag. Parang dati ko na kayo nakilala sa isang lugar. Baka akala niyo lang po ako yon, Mr. Angeles. Maraming tao po nagkakamali ng tingin. Sa kabilang dako, nalaman ni Jessica na may bagong babae sa buhay ni Mark. Nagalit siya ng sobra at nagpasya na hanapin si Alexia para sabihin sa kanya na layuan na niya si Mark. Isang araw, dumating siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Alexia. Ikaw ba si Alexia Montes? Akala mo kung sino ka. Nilalapitan mo ang asawa ko. Hindi ka pa marunong magbasa ng sitwasyon? Si Mark ay akin at hindi ka niya kailangan. Sumisigaw na sabi ni Jessica kay Alexia. Dahil doon ay tumingin si Alexia kay Jessica na may bahid ng puot sa kanyang mga mata. Si Miss Cruz po ba kayo? Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi ninyo. Hindi ko po inilalapit ang sarili ko sa sino mang may asawa. Kung may problema po kayo, kausapin niyo na lang po ang asawa ninyo at wag po ako. Ngunit hindi tumigil si Jessica. Patuloy siya nang iinsulto kay Alexia. Hanggang sa napasigaw na rin ito. Huwag ka nang magpanggap, Jessica. Alam ko kung sino ka. Ikaw ang babaeng mga agaw. At ikaw ang dahilan kung bakit iniwan kami ng lalaki na sinasabi mong sayo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagdusa ng sobra ng anak ko noon. Sa sandaling iyon, napangiti si Jessica ng mayabang. Alam niyang si Alexia ay ang dating Lisa at ginamit niya ito para insultuin siya. So ikaw palang dating Lisa. Yung dalagang pinagpalit ni Mark dahil pumangit ka na. Ngayon naman nagpapanggap kang doktor at nagparitoke para bawiin siya. Hindi ka ba naiiya sa sarili mo? Sabi ni Jessica. Hindi ako nagpapanggap, Jessica. Nag-aral ako na mabuti at naging doktor ako gamit ang sarili kong sipag at tiyaga. Ang pagpaparitoke ko ay hindi para bawiin si Mark. Ito'y para sa aking sarili. Para mapagtagumpayan ko ang lahat ng sakit na ibinigay niyo sa akin noon. Nang marinig ito ni Mark na dumating bigla sa ospital, ay nabigla siya. Hindi niya akalain ang babaeng pinapangarap niya ngayon ay ang dating Lisa na iniwan niya noon. Lisa? Ikaw pala yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo binalutan ng bagong pangalan at bagong mukha ang sarili mo? Sabi ni Mark habang nakatingin kay Alexia na may pagkalito at pagkasala sa kanyang mga mata. Hindi ako si Lisa na kilala mo noon, Mark. Ako si Dr. Alexia Montes. Isang doktor na nagtagumpay sa buhay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi kita hinanap para bawiin ka. Hinanap kita para ipakita sa iyo na mali ang ginawa mo sa akin. Na hindi ako basta-basta mabibigo. Na kaya kong makamit ang anumang bagay na gusto ko sa buhay. Kahit wala ka. Naiiyak ngunit nananatiling matapang na sabi ni Alexia. Ngunit hindi nagbago ang ugali ni Mark. Sinabi niya kay Alexia na siya pa rin ang dating Lisa na iniwan niya noon. At hindi niya mababago ang katotohanan na siya ay isang babae na pinagpalit dahil sa kanyang itsura. Lisa, alam kong nagdusa ka. Pero hindi ko mababago ang nangyari noon. Oo, ikaw ay iba na ngayon. Pero para sa akin, hindi na ikaw ang babaeng minahal ko. Masaya na ako kasama si Jessica. At hindi ko siya iiwan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alexia na hindi na mahalaga ang paggiganti. Ang pinakamahalaga ay nakamit na niya ang kanyang pangarap na maging doktor. At mayroon na siyang magandang buhay kasama ang kanyang anak. Nagpasya siyang layuan na si Mark at si Jessica. At ituon na lamang ang kanyang pansin sa kanyang trabaho at sa kanyang nag-iisang anak.
Makalipas ang ilang buwan, nagpasya si Alexia na magtayo ng sarili niyang klinika sa probinsya ng Cebu, sa lugar kung saan siya lumaki. Gusto niyang tulungan ang mga mahihirap na pasyente na hindi kayang magpagamot sa malalaking ospital sa lungsod. Kasama niya sa klinika ang kanyang anak na si Jassel, na ngayon ay 10 taong gulang na at napakatalinong bata. Anak, ito na ang klinika natin. Dito tayo magtutulungan para tulungan ang mga nangangailangan. Gusto kong malaman mong lahat ng paghihirap na aking tiniis ay para sa iyo at para sa lahat ng taong nangangailangan ng tulong. Salamat po, Inay. Gusto ko rin po maging doktor balang araw para tulungan ka po at tulungan ng ibang tao. Sa paglipas ng mga buwan, lalong lumago ang klinika ni Alexia. Maraming pasyente ang dumadayo doon para magpagamot at lahat ay nagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa kanyang husay at kabaitan. Nakilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na doktor sa probinsya at maraming kabataan ang naging inspirasyon dahil sa kanyang kwento. Doc Alexia, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na ako gagaling sa sakit ko. Binuhay niyo ako at ang buhay ng aking pamilya, sabi ng kanyang isang pasyenteng matanda. Walang anuman po, basta manatili lang po kayong positibo at huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Lahat ng bagay ay posible kung mayroon tayong determinasyon at pag-ibig sa kapwa. Isang araw, dumating si Mark sa klinika ni Alexia kasama si Jessica, na may sakit na hika na hindi nawawala. Nagulat sila nang makita na ang doktor na manggagamot sa kanila ay si Alexia. Doc Alexia, pakisuyo naman po. Hindi ko na po makayanan ang sakit ko, sabi ni Jessica habang hinihingal. Huwag kayong mag-alala, Miss Cruz. Gagawin ko lahat para pagalingin kayo. Wala na pong galit o sama ng loob ang nararamdaman ko sa inyo. Natutunan ko na pong patawarin ng mga taong nagdulot sa akin ng sakit. Dahil iyon lang ang paraan para makalaya ako sa puot at makapagsimula ng bago. Sa loob ng ilang linggo, inalagaan ni Alexia si Jessica hanggang sa gumaling ito. Sa panahong iyon, napagtanto ni Mark at ni Jessica ang kanilang mga pagkakamali. Humingi sila ng tawad kay Alexia at sinabi nilang hindi nila alam na ang pagpapalit nila noon ay magdudulot ng napakalaking sakit sa isang tao. Lisa, humingi ako ng tawad. Hindi ko alam na napakasakit ng ginawa ko sa iyo noon. Sana mapatawad mo kami ni Jessica. Napatawad ko na kayo, Mark. Hindi ko na kailangan ng katwiran o pagiganti. Ang tagumpay na natamo ko at ang pagmamahal ng aking anak ay sapat na para sa akin. Sana naman ay matuto kayo mula sa inyong mga pagkakamali at magkaroon ng masaya at mapayapang buhay. Mahinahong sabi ni Dr. Alexia sa dalawa. Mula noon, nagbago si Mark at Jessica. Naging mas mabuti silang tao at sinubukan nilang ayusin ang kanilang pamilya. Samantala, patuloy na lumago ang klinika ni Dr. Alexia Montes. Naging inspirasyon siya sa maraming tao, lalo na sa mga kababaihan na nakaranas ng pagkabigo sa pag-ibig. Ipinakita niya na ang pagiganti ay hindi kailanman ang sagot, kundi ang pagpapatawad at pagtutok sa sariling pag-unlad ang magdadala ng tunay na kaligayahan at tagumpay. At ganoon natapos ang kwento ni Lisa, na naging Dr. Alexia Montes, isang dalagang pinagpalit ng asawa sa malanding kabit. Ngunit sinikap na maging doktora para makapagiganti gamit ang bagong retoking mukha. Hindi para sakta ng iba, kundi para patunayan sa sarili at sa buong mundo ang kanyang halaga. Ang kanyang kwento ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, kung mayroon kang pananalig sa sarili at determinasyon na abutin ang iyong mga pangarap, walang imposible. Ang tunay na ganda ay hindi lang nasa panlabas na anyo, kundi nasa tapang, talino at kabutihan ng puso. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Sana'y nakatulong ito para maibalik ang inyong pananalig sa sarili at sa pag-ibig. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video.
Thank you and God bless you all. Peace out.